Kita natin ang isang ama, ay mayroong dalawang crown, no? The grandchildren are rejoicing. Amen? Bilang magulang, bilang father, no? Sa mga father, it is rejoicing to see our grandchildren serving the Lord. No, it is our joy to see our children serving together with the Lord. Amen? Yan ang isa. Yan ang pinaka-crown ng isang pamilya na naglilingkod sa ating Diyos. No? Kaya mahalaga yung stewardship of family. Stewardship of family. No? Napaganda. And makita natin, napaganda ng disenyo ng Diyos pagdating sa pamilya. No? Sa ating binasa kanina ay sa Ephesians chapter 5 verse 23, and the husband is the head of the wife. No? The husband is the head of the wife. Bisahin mo natin, balik tayo doon. For the husband is the head of the wife, even as Christ head of the church, He is the Savior of the body. Amen? Ito po, the head of the husband is Christ, is God, no? And the head of the wife is the husband, no? Napaganda, ng design ng Diyos pagdating sa pamilya, kapatid, no? As stewards of the family, no? Makita natin, the husband, the father, is the leader of the home. The team leader. Ang team leader dapat ng pamilya ng bawat tahanan, mga kapatid, ay ang isang tatay. Amen? Ang sabi ng ating Psalm 127 verse 1, except the Lord will build the house, ay kailangan ang isang tatay ay mayroong pagkakilala sa Diyos at ang isang tatay ay mayroong takot sa Diyos. Para pamunuan niya, pangunahan niya ang kanyang pamilya. Dalhin sa Diyos. Amen? Kaya kailangan, napaganda. Ang disenyo ng Diyos ng isang tatay, makatagpo ka ng isang tatay na isang godly father. Amen? Godly father. Kaya sa mga tahanan, kung ang inyong mga tatay ay isang Kristiyano, kayo na ang pinakamapalad na pamilya na kayo ay may isang padre pamilya na mayroong pagkilala sa Diyos at mayroong padre di pamilya na may takot sa Diyos para mapangunahan ang isang pamilya. Pamilya na maka-Diyos. Kaya nga mga kapatid, the father is the team leader of the home. Amen? Team leader. Napangalaga ng team leader. Oo. Kaya ginagamit kong team leader. Kahit saan, mga kapatid, na samahan, ay kahit anong samahan, kailangan ng team leader, ng leader, mga kapatid. Amen. Team leader is essential to any organization, mga kapatid. Anumang ang ating itayo, ay kailangan mayroong leader, mga kapatid, mayroong leader na ilagay ng Diyos dyan. Amen? Oo. Ang samahan na walang leader, ay mga kapatid, hindi yan magandang samahan. Kasi ang magandang samahan ay mayroong team leader. Sa basketball, mayroong team leader. Sa mga military, mayroong team leader, mayroong squad leader. Mga kapatid, mayroong authority, no? Mayroong authority doon, mga kapatid. So, ibig sabihin, mga kapatid, sa pamilya ay mayroon tayong kanya-kanyang mga responsibility. And our responsibility or stewardship pagdating sa pamilya
ay binigay doon sa head of the family, the father. Amen? The head of the family. So, binigay ng Diyos ang authority ng leadership doon sa isang husband, sa isang head of the family. Doon binigay ng Diyos that God is the representative. The representative of God in the home is the leader, the husband. Yan ang representative ng Diyos sa bawat tahanan, mga kapatid. Ang Diyos ang naglagay ng authority in terms of leadership sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, mga kapatid, na ang husband, mga kapatid, ay binigyan ng authority as the head of the family, mga kapatid. The husband. God direct to the husband, no? Sa kanya ang direktiba na galing sa Diyos. God direct to a man, not to a woman. So makita natin, mga kapatid, maganda ang disenyo, ang pattern ng Diyos. From God to Jesus Christ, to the husband, to the wife, and to the children. Napaganda ang pattern ng Diyos pagdating sa stewardship ng pamilya. Amen? Kaya makita natin maraming mga pamilya na magulo. Bakit hindi sumusunod sa pattern ng Diyos? Hindi sumusunod sa standard ng Biblia, mga kapatid, when it comes to stewardship of the family. No? And makita natin, mga kapatid, the pattern of the family, makita natin dito sa Biblia. Sa Ephesians chapter 5, verse 23. No? Makita natin. Sa ating binasa kanina, the pattern. No? Ang pattern dyan, mga kapatid, the husband is the head. He is responsible for leadership. Leadership in the family is concerned. Pinagkatiwala ng Diyos ang authority pagdating sa leadership, mga kapatid. The husband must be the team leader of every family. Amen? Malaki ang ating accountability bilang ama ng tahanan. Bilang mga tatay, malaki ang ating responsibilidad pagdating sa leadership, mga kapatid. Our stewardship in the family is to lead our family. Lead our family in God's direction. Amen? Sa mga husband, ang binigyan ng Diyos ng authority. No? In leadership. No? In leadership. No? God-given authority to a man, to the husband, in terms of leadership. Amen? Not to a woman, not to the wife, mga kapatid. Because the wife is the weaker vessel. Amen? Madaling bumigay, marupok. Oo. Kaya binigay ng Diyos ang authority in terms of leadership doon sa husband, the head of the family. No? Sa kanya binigay ang instruction, no? Kung ano ang dapat gawin sa ating pamilya. At ang ating responsibility is to lead our family, to love our family, to love our wife, to love our children. Amen? Yan ang ating authority na binigay ng Diyos sa atin. No? Kasi napakalaga itong stewardship of the family. Oo. Mahalaga, mga kapatid. Kaya nga sa PNP, isa po ito sa programa. No? Yan ay tinatawag na family-based life. Amen? We cannot lead others. We cannot lead our community unless we can lead our family. Oo. How can we lead community if our family itself
ay hindi natin kayang pamunuan. Amen. So, makita natin, to lead our family, no? To love our children. No? Kaya yan mga kapatid, the husband must lead your family, lead your wife, lead your children. Amen? No, sabi rito, husband loves your wife. Even Christ also loved the church, gave Himself for it. Amen? Yan, napaganda, no? Ito yung authority na binigay ng Diyos. Ang responsibility as stewardship of the family. No? Ang sabi niya, husband, love your wives. Amen? Bilang husband, it is our responsibility to love our wife. It means, pag sinabing love, it speaks about time. Mayroon kang panahon. Amen? Mayroong time tayo sa ating pamilya. Not only to support financially our family, but we need also to support morally, emotionally. Yan ang kailangan, mga kapatid. No? Love your wife. No. Love your wife. Hindi natin pwedeng sirain ang pattern ng Diyos. Ang standard ng Diyos. Amen? Ang sabi niya, love your wife. If you love another wife, magkakaproblema. Amen? May problema. Yan ang problema ngayon. Amen? Yan ang problema ngayon. Oo. Yung wife nagkaroon ng another man. Sino ang nagsasuffer? The children will suffer. Amen? Bakit? Walang Diyos. Kaya nga sabi ng Book of Psalm, except the Lord will build the house. Oh, kahit anong gandang tahanan, mga kapatid, kung wala ang Diyos, I mind you, ang tahanan yan, ang pamilyang yan, sira yan. It's a broken home. Pag wala ang Diyos. Oh. Kaya the husband must lead. Yan ang pattern. The husband must lead his family. The husband must love his family. Love his wife and children. Yan ang tinatawag na stewardship of family. Amen. Sa atin pinagkatiwala ng Diyos ang ating pamilya, mga kapatid. And malaking responsibility, mga kapatid, ng isang ama ng tahanan. Amen? So that the husband must lead our family to the Lord. Amen? Leadership is in the husband. Amen? Leadership matters is in the husband. And sabi ng Biblia sa wife, in Ephesians chapter 5 verse 22, wife, submit yourself to your own husband as unto the Lord. We submit, no? Yan ang responsibility. Ang stewardship ng isang wife, mga kapatid, to submit yourself to your own husband. To submit, to respect, to follow the authority, God-given authority to the husband. The husband is the head of the home. Positionally, the husband is the head. As family is concerned. And the husband is God's representative in the home. That's why we should respect. We should support, submit to the leadership of the husband. Because the husband is God's representative in the home, in the family. Amen? Napakabigat. No? In 1 Corinthians chapter 11,
Verse 3. 1 Corinthians chapter 11. But I would have you know that the head of every man is Christ. Amen? Ito yung pattern ng leadership, ano? Bilang tatay. Ano? The head of every man is Christ. Ibig sabihin, ang isang lalaki, ang isang head of the family. The head is Christ. Mayroong Kristo sa puso. Mayroong Kristo sa buhay. Pag ang isang tatay, wala si Kristo, mga kapatid, sabihin natin ang pamilyang yan, walang mangyari sa pamilyang yan, mga kapatid. Kawawa ang pamilyang yan. Kaya nga sa cry, every man, the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man. Amen. Yun yung umbrella of leadership, mga kapatid. No? Bilang husband, tayo ang leader. When it comes to spiritual matters as well as family matters. Amen? It is our responsibility to take care, to nurture our family. Amen? To nurture. To take care. No? To cultivate. Yan ang illustration. The illustration of this is we are likened to a farmer. Farmer. Ang husband ay katulad tayo ng farmer. No? We need to cultivate our family. Alagaan natin ating pamilya, mga kapatid. No? Ganun ang ginagawa ng isang farmer, no? What the farmer does, he cultivate the soil. He water. He watered the plants, take care of the plants, protect the plants. That's what we need to protect, to nurture, to cultivate our family. Amen. Kaya nga stewardship of family. Oo. Kasi akala natin ang pag-uusapan ang stewardship ay pera lang. Hindi po. Marami po aspeto ang stewardship, mga kapatid. Kaya hindi lang pera. Oo, ibig sabihin, nagbigay ka ng pera, ay tapos na. Hindi po tapos yan, mga kapatid. We have stewardship of the family, mga kapatid, not only to provide the need of the family, but we need to take care, we need to nurture, mga kapatid, our children, mga kapatid. Oo. Teach our children the Word of God. Kaya nga sabi ng Ephesians chapter 6 verse 1, children, obey your parents in the Lord. The children, the responsibility of the children must obey their parents, that God-given authority by God. Maganda ang pattern ng Diyos. Anong pattern ng Diyos? The husband, ang team leader. The wife is supporter. Submit. The helpmeet of the family. And the children, teach them in obedience to their parents. Amen? Pagsirain natin ang pattern. Pagsirain natin ang pattern. Pag nirambol natin ang pattern, ang disenyo ng Diyos, ibahin natin ang disenyo ng Diyos from father to wife to children. Pag ilagay natin sa taas, yung children, the wife, and the husband, ang pamilya, nagkarambol-rambol din. Magulo ang pamilya, mga kapatid. Pagbalik rin natin ang pattern ng Diyos. Amen? Kung ang anak ay leader ng tahanan, yung asawa ay leader ng tahanan,
puro leader ang tahanan, magulo ang tahanan. Amen? Isa lang leader na binigay ng Diyos to the husband, given authority. The representative of God in the home is the husband. Amen? Kaya malaki ang responsibility ng isang ama ng tahanan. Amen? Kaya medyo nagkambyo muna tayo ngayon ng mensahe. But it's all about the stewardship of the family. Stewardship of the family. Oh. Sinapahalaga pag hindi nagampanan ang bawat papel sa isang pamilya. Oo. Hindi successful ang family. No? Kung pag-aralan natin, mga kapatid, we back to Genesis, no? In the first family, in Genesis chapter 3, verse 16, no? The first family, no? God formed first family in the Garden of Eden. Napakaganda, mga kapatid. Ngunit, nung pumasok si Satanas, because of the negligence of leadership of a man, pumasok si Satanas. Amen? Genesis chapter 3. Saan ba yan? 3:16. Basahin mo natin. Diyan ang mga verses na yan, no? And to all man he said, I was greatly multiply your sorrow, and any conception in sorrow thou shalt bring forth children, and the desire to thy husband they shall roll over thee. Ano makita natin? In verse 14, and the Lord God said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above the cattle, every beast of the field. No? Nakita natin. Makita natin nung pumasok si Satanas sa isang pamilya. No? The serpent, the Bible says in verse 14, the serpent represent Satan. Amen? Pinakita ng Diyos kay Adam, no? Ang kanyang accountability, mga kapatid. No? Kaya makita natin sa Genesis chapter 3 verse 9, and the Lord God called unto Adam and said unto him, where art thou? Where art thou? Amen. Ano makita natin? Where art thou? Yan ang tanong ng Diyos sa isang head of the family. Where art thou? Saan ka, Adam? Saan ang iyong accountability? Amen? Bakit nagkaganon? Bakit nangyari, mga kapatid? Sa pamilya, sa asawa mo. You are responsible for leadership. Si Adam ang binigyan, ang representative ng Diyos as a team leader. Sa kanya ibinigay ang authority. Kaya sa kanya rin hinahanap ng Diyos. Kaya nga sabi niya, where art thou? Amen. Yan ang tanong natin sa yan ang tanong din ng Diyos sa bawat ama ng tahanan ngayon na nakikinig. Where art thou? Saan ka? Saan tayo? Kasama ako dyan. Saan tayo ngayon? Saan ka naroroon? Oo. Saan ang iyong stewardship? Amen? Kaya we have a great responsibility and accountability when it comes to stewardship of family. No. Whether we like it or not, we are team leader. We are a captain of the family. Kaya mga kapatid, ang tanong ng Diyos sa atin, where art thou? Ano? Saan ang pamilya natin patungo? Where art thou? Ano ang direksyon ng ating pamilya? Saan patungo ang ating pamilya? Yan ba ay patungo sa pagpapala o patungo sa pagpapalo? Amen? Curse. Ano nangyari natin? Ano may curse?
sa Genesis chapter 3 na may mga curses dahil sa kapabayaan ng isang leader. Saan patungo ang ating pamilya? Yan ang tanong ng Diyos. Where art thou? Kaya nga sabi ng Book of Psalm chapter 127 verse 1, except the Lord will build a house. Amen? Except the Lord will build a house. Anong house? Family. Amen? Gusto natin maayos ang ating pamilya, mga kapatid. Gusto nating itayo ang ating pamilya. Hindi natin kaya yan. Hindi natin kaya itayo na tayo lang sa ating sariling pagsisikap, sa ating sariling kakayahan, sa sarili nating karunungan. Hindi natin kaya mag-isa, mga kaibigan, mga kapatid. We need partner. Ang partner dapat natin sa ating pamilya, except the Lord will build a house. Amen. Kailangan natin talaga ng Diyos. Oo. Kailangan natin ng Diyos. Yan ang stewardship. Oo. Kasi maraming natatakot pag pag-usapan ng stewardship emphasis, pera na naman ang pag-uusapan. Amen. Hindi po yan pera. Hindi lang pera ang pinag-uusapan, mga kapatid. Higit pa sa pera, mga kapatid, anhin mo ang milyones na pera kung ang pamilya mo ay sira. It's pain. It's nothing. Walang kwenta ang pera pag hindi maayos ang pamilya. Na ang pamilya na walang Diyos ay dangerous. Is a very dangerous thing na ang isang pamilya ay walang pakakilala sa Diyos. Pamilya na walang Diyos, mga kapatid, that is a broken family. That is a broken home, mga kapatid. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Oo. Maraming pera, pero hindi masaya. Amen? Magulong tahanan, walang kapayapaan, mga kapatid. Bakit? Wala ang Diyos. Amen? Iba ang pamilya na may Diyos. Iba ang pamilya na may simbahan, the Bible-believing, Baptist, sin-hating, preaching church. Iba ang simbahan, iba ang pamilya na mayroong pastor. Iba ang pamilya na mayroong prinsipyo ng salita ng Diyos. Amen? Ito ang tanda natin. Kailangan natin ang Diyos. Kahit anong itayo natin, kahit anong itatag natin, kailangan natin ang Diyos. Magtayo ka ng business, pag wala ang Diyos, it is vain. Magtayo ka, ano man, pasukin mong trabaho, pag hindi mo kasama ang Diyos, hindi mo partner ang Diyos, kapatid. Wala, it's vain. Sabi ng Biblia, no, except the Lord will build the house, it's vain. Walang kwenta. It's nothing. No. Ang sabi ng Psalm 97, except the Lord will build a house, they labor. Sayang ang ating pagsisikap. Sayang ang ating pagpapagal. Oo. Yung iba sa atin ay mga kababayan natin nagtitiis sa ibang bansa. Oo, hanggang inabutan ng COVID-19. Sa pagtitiis para sa pamilya, mga kapatid. And I mind you na kung wala ang Diyos, walang kwenta, mga kaibigan. No. Any organization built independent upon God are vain. Wala. Pag hindi mo i-partner ang Diyos, any organization, any business, any racket na hindi mo kasama ang Diyos, hindi yan tatagal, mga kapatid. That's why the book of Psalm, David teaches us to put dependence upon God if we want our family
lasting and successful marriage, successful family, we need God. We need the leadership of God. No. It is our responsibility. Oo. It is our stewardship, accountability as well, mga kapatid, to raise godly generation. Amen? Godly generation, to raise godly children, to raise godly family, to raise godly church, and godly nation as a whole. Amen? Saan yan nagsimula? It begins in the home. It begins in every family. God-fearing family, God-fearing father, God-fearing mother, God-fearing children equals success. Amen. Not money matters. Stewardship matters. Yan ang suma total, mga kapatid. Ang ibig sabihin, ang pag-asa ng ating bansa ay mga Kristiyanong pamilya. Ang pag-asa ng ating bansa ay Kristiyanong tahanan na mayroong takot sa Diyos, may pag-ibig sa Diyos. Amen? That's the hope of our country today. Mga kapatid, the hope of our country today is Christian home. Amen? Christian home. Oo. Build the house. Except the Lord build the house. A house with the Lord. Amen? Ngayon mga kapatid, yung pag-asa natin. Not the house of representative. Not the house of the Senate. But the house of every believer. Mga kapatid, that's the hope of our country today. Yan ang pag-asa para makabangon ang ating bansa. In all aspect, na kapatid. As well as economic aspect, mga kapatid. Ang pag-asa ng ating bansa ay pamilya na mayroong Diyos. Amen? Kasi ang pamilya is the smallest unit of our society. Amen? Ang tanong, saan ang pamilya natin patungo, mga kapatid, mga kaibigan, na kasama namin ngayon? That's what we need to understand. The concept of stewardship of family, mga kapatid. Ito ang pattern na dapat nating sundin. The father is the team leader of the home to lead our family to the Lord. The wife, the responsibility is to support the husband, to submit to their husband, and the children to obey their parents, mga kapatid. Because the parents, the husband, are representative of God in the home. No? Sila po ang binigyan ng Diyos ng authority. No? No? In the family as the worship. In proper training also. Amen? Ang sabi ng Proverbs 22 verse 6, train up a child the way he should go. Oh, maraming nakapag-memorize nito. Oh, 22:6. Train up a child the way he should go. When he is old, he will not depart from it. No? The train up a child. It means the home is the training ground. Amen? Training ground ang tahanan. Amen? The first teacher is parents. Not a church. Amen? Parents has a big responsibility. Oh. To train our children. Train up a child. Sino pinagsabihan? The parents. The father. The mother. Amen? Train means to heads. Heads. Anong heads?
train is heads or protect. We need to protect our children through proper training. That's why we need to guard our home. Kaya as the head of the family, we are watchman. We are overseer of our home. We need to guard our home. We need to protect our home. We need to protect our children. Amen? Yan ang word na heads. Protection. Training. No? In Ecclesiastes chapter 10 verse 8, this is a familiar verse. He that diggeth the pit shall fall into it. Take the word, and whoso breaketh an heads, a serpent shall bite him. Amen? Breaketh an heads. No? Ang sabi dyan, the serpent shall bite him. Anong heads? The wall, the barriers, the closure, the fence, to close or shut in for protection. Mga kapatid, yan ang word na heads. Oo. Pero salamat, our protection. Mayroon tayong protection. And our protection is the church. Church is our heads. Church is our protection. To enclose, to protect our family from destroyer. Alam natin kung sino ang destroyer. Amen. Destroyer. John chapter 10. Ano sabi diyan? The thief cometh not to steal, to kill, and to destroy. Satan wants to destroy your family. Satan wants to divide your family. That's why he used gadget to divide family. Amen. So, gadget ang gamitin niya. Dapat ang gamitin natin Bible to unite family. Amen. Pag inalis natin, mga kapatid, ang heads, pag inalis natin ang church, pag inalis natin ang Word of God, ang Biblia, sa ating pamilya, diyan papasok si Satanas. Amen? And he begin to destroy your family. Mga kapatid, pag hindi natin gampanan ang ating responsibility, mga kapatid, to train our children, ang diablo ang mag-train sa ating mga anak, at marami siyang visual aids, marami siyang teaching aids, mga kapatid, at ang nandyan ang television, nandyan ang mga gadget that Satan will take advantage of our family. Kaya huwag nating bigyan ng puwang ang ating pamilya. Huwag nating hayaan makapasok si Satanas sa bawat pamilya natin. Amen? Pag pinayagan natin yan, pagbigyan natin si Satanas, kaya sabi ng Bible, give not an inch of the devil. Huwag nating bigyan ng puwang kahit katiting ang diablo, mga kapatid. Pag binigyan natin ng puwang yan, mga kapatid, what happened to our family? Ano ang mangyari sa ating pamilya, mga anak? We are producing ungodly children. We are producing rebellious generation. Kaya we need the Lord. Sabi ng 1:27 verse 1, except the Lord will build the house, your labor is vain. Amen? Your labor is vain. No? Your labor. Anong labor? Pagsisikap, sayang. Pagpapagal, pagpapagod. Mga kapatid, sayang kung ang ating pamilya ay sirain lang ng diablo. Mga kapatid, kaya nga sabi ng Psalm 127, sayang ang ating pagpupuyat. Oo. Sayang ang ating pagpapagod.
Kung hindi natin kasama ang Diyos, sabi niya sa verse 2, it is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrow, for He giveth His beloved sleep. Na kapatid, it is vain for you to rise up early. Madaling araw, gigising ka, punta sa trabaho. Oo. And sit up late, uuwi ka, late ng gabi. Eat bread of sorrow, kapatid, nalampas-lampas na ang kain mo, ang hapunan mo. Hindi ka halos makakain sa iyong pagsisikap, mga kapatid. I want to remind you, it is vain, it is nothing, mga kapatid, na walang mangyayari sa ating pamilya kung hindi natin kasama ang Diyos. Oo. Yan ang katotohanan, mga kapatid, mga kaibigan. Sayang lang ating pagsisikap na masira ang ating pamilya ng dyablo. Amen? Except the Lord build the house. That's how important is God in our family. That's how important is church in your family. That's how important the pastor in your family. No. Importante po ang prinsipyo ng salita ng Diyos sa ating pamilya. Oo. Then don't take it lightly, mga kapatid. Oo. Kaya nga ako nalulungkot na makita ko na ang mga pamilya, hindi ko makita dyan. Hindi nagko-comment. Absent sa live streaming, mga kapatid, na nandyan lang sila sa tahanan, mga kapatid. Nakakalungkot yan, mga kapatid. Because that's how important is the church, the Word of God to every family. That's we need to understand the stewardship of family. Mga kapatid, mahalaga ang stewardship of the family. Mahalaga. Ang pattern ng Diyos sa pamilya. The pattern. In stewardship the family, makita natin, sundin natin ang pattern ng Biblia. Wala na ang pinakamaganda at tamang pattern maliban sa Biblia na sinasabi ng Biblia. Pag hindi natin sinunod ang pattern, tayo ang gagawa ng sariling pattern, magkabuhol-buhol ang ating pamilya. So, makita natin, yung stewardship of the family, itong natin, sa letter A, the role of the family. Role. R-O-L-E. Sulat niyan. The role. Ano yung role? Katungkulan. Yan. The role of the father to lead your family, to love your wife, to love your children. Give time to your children. Yan ang role ng isang tatay, to lead his wife, to lead his family, his children to the Lord. Amen? Tayo ang mag-lead sa kanila patungo sa salita ng Diyos. Patungo sa gawain ng Diyos. Kaya nga tama si Joshua ang kanyang desisyon, but as for me and my house, we will serve the Lord. Maganda ang isang ama ng tahanan na siya ang nangunguna, mga kapatid, na masaya naglilingkod sa Diyos. Amen? It's good to see family serving the Lord. Amen? Wala na pinakahigit at pinakamaganda sa pamilya na ang isang pamilya naglilingkod sa Diyos. Kaya gampanan natin ang ating role. No, ano yung Tagalog ang role? Responsibility. Tungkulin ng ama, pangunahan. Amen? Kaya bilang ama, ay huwag na tayong magmaang-maangan pa sa ating responsibilidad. Huwag nating sabihin, di ko alam yan. Mayroong Biblia. Pattern. Amen? Ano pa? The role of the wife to submit
to support. Oo. Yan lang. Respect the husband, authority. Yan ang role ng mother, ng wife, mga kapatid. The role of the children, ano? To obey. To be trained. Trained in the home. Amen. Yan ang role ng stewardship of the family. Oo. Yan, isasayin ko na lang to kasi matatapos na tayo. We are about to end our message about stewardship of family. No? The role ng family. Father, to lead, to love. The mother, the wife, to support. No? To submit. The children, to obey. That's exactly the pattern. Pag sinunod mo yan, napagandang pamilya. No. Letter B, the role of the family. Role. Parang parehas lang eh. Tagbisaya kasi parehas lang eh. Oo. Yung R-U-L-A. Oo. Parang Chinese. Oo. Dugo, blood. Kulay red, blood. Oo. Lahat. Tinapay, blood. Pang-ahit, blood. Parehas eh. Ano? Yeah, roll. Tsaka roll, parehas. R-O-L-A. Ay, ano ibig sabihin? The role of the family. The standard of the family, ibig sabihin. Ang pamantayan ng pamilya. Ano ang pamantayan natin? Standard. Bible ang standard natin. The King James Bible 16:11. Yan ang standard dapat ng pamilya. Dapat ang bawat pamilya ay mayroong Bible. May salita ng Diyos na pinag-usapan. Ang salita ng Diyos ay hindi dapat nakadisplay sa ating kabinet. Dapat buksan yan, mga kapatid. At yan ang ating alituntunin at ating standard ng ating tahanan. Oo. Amen? Yan ang standard ng bawat pamilya. Kung wala ito, wala ang Biblia, magka-problema ang pamilya. Pag walang Bible, ang pamilya. Amen. Hindi natin yan makuha sa rosaryo. Amen. Oo. Kung anumang mga babasahin dyan, hindi yan. Biblia lang, mga kapatid. Ang mag-aayos ng pamilya. So, makita natin. Oo. Pag sinunod mo yan, napakaganda. Oo. And makita natin, no? Ano pa? The role, ang salita ng Diyos. Oo. Isa pa, napaganda, na kailangan sa ating pamilya, sa ating mga anak, the rod of correction. The rod of correction. Amen? Diyan ang authority, the rod of correction. Dapat hindi mawawala sa ating mga tahanan. The rod of correction. Ang pamamalo sa mga bata. Amen? Hindi yan sila mamamatay. Amen? Anong ginagawa ngayon ng mga batas, no? Bawal na paluin ng bata. May bantay bata na. Amen? Pero ang Biblia, sundin pa rin natin, mga kapatid, na kailangan pa rin ang mga bata. The rod of correction is badly needed to our children, to discipline our children, mga kapatid. When discipline is concerned, we need the rod of correction. That's what the Bible says. Amen? The rod of correction. Oo. Pag ginamit natin yan, the rod of Ecclesiastes chapter 7 verse 9. Oh, inunaan ko na yung ating mga ito yung mga topic nila sa Bible study. 7 verse 9, no. Mga importante rin to, no. Ecclesiastes chapter 7 verse 9. Be not hasty in spirit to be angry, for anger resteth in the bosom of fools. Amen. Kailangan, mga kapatid, yung rod of correction, maging maalam, maging matalino tayo sa pagdisiplina ng ating mga anak, mga kapatid. We need wisdom from God. Amen. Ang sabi nito, be not hasty in the spirit to be angry. Amen. To be angry. Oo. Ibig sabihin, never spank when you are angry.
Never spank your children when you are angry. Ipagalit ka. Oo. Huwag kang mamalo dahil sa galit, mga kapatid. It create rebellious children. Maging rebelde. Na basta-basta ka lang namalo dahil nagalit ka, mga kapatid. So, yan ang sabi ng Ecclesiastes, be not hasty in thy spirit. Kaya we need patience sa ating mga children because the foolishness is in the heart of the children. Mga makukulit talaga sila. Amen? Matanda nga, makulit eh. Bata pa kaya. Amen? Kaya mga kapatid, we need patience. Oh. Yan ang kailangan. The rod of correction, discipline to our children. No? Marami tayong tinalakay, ano? Parang family life seminar. Oo. The rod speaks of discipline. Oo. Yan ang rod. Ano ang number 3 na, no? The role, dalawang role. And the rod, and letter D na, no? The result. Oo. Ang resulta nito. No. That's the reason why we use the rod of correction. Because we see the result. Magandang resulta. We produce godly children. Godly generation. Amen? Oo. Ito yung resulta. Oo. Gamit tayo ng verse. Result of the rod of correction, of discipline. Ito ang resulta ng mga discipline. Oo. Sa Proverbs 23. Oo. Ito yung mga mayaman. Ang Proverbs ay mayaman sa wisdom. Proverbs 23 verse 13 and 14. Malapit na tayo matapos. We are about to end. Magtaga lang kayo. Proverbs 23 verse 13. Mga kapatid, withhold not correction from the child, for if thou beatest him with a rod, he shall not die. Amen? Oo. He shall not die. Hindi sila mamamatay pag pinalo. Oo. Kaya nga, iwasan natin yung pagpapalo na galit. Baka mamatay ang bata. Amen? Baka mabantay bata ka. Kailangan ng wisdom pagdating sa pamalo. Oo. Kaya withhold not the correction from the child. Oo. Tiyagaan lang natin. Withhold. Huwag nating tigilan. Patience. Oo. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Oo. Bakit? Ito ang pagandang resulta. Sa verse 14. Thou shalt beat him with a rod and shalt deliver his soul from hell. Amen. Napaganda, no? Oo. Yan ang resulta ng correction. Deliver the soul from hell. Amen. Hindi sila pupunta sa kapahamakan. Oo. Yan ang ibig sabihin ng hell. Hindi mapapahamak ang ating mga anak, mga kapatid. Kung mayroong correction, yan ang resulta, mga kapatid. Correction. The rod of correction deliver our children from hell. Yan ang sabi ng Biblia. Sa verse 14. Thou shalt deliver his soul from hell. Amen? Pangalawa, sa letter B, ano? Proverbs 22:15. Yan. Dito lang sa kabila. Foolishness is bound in the heart of the children. Ang mga bata ay talagang foolishness yan. Expect mo na. Oo. But the rod of correction shall drive it from him. Amen?
Ibig sabihin ng correction, establish righteousness. Oo, huwag tayong tumigil hanggang sila matuto. Correction, establish righteousness. Oo. Yan. Verse 15. Yung foolishness will change to righteousness. Yan. In Proverbs 29:15, letter C. 29:15. Yan. Ang sabi diyan, the rod of reproof give wisdom. The rod of reproof. Ay word na reproof. Warning. Lagi tayo nagbibigay ng warning. Reproof. Oo. Anak, delikado ka dyan. Warning. Reproof. Give wisdom. Maging maalam ka dyan. Madidisgrasya ka. Oo. So, makita natin, discipline, na kapatid, make our children become wise. Amen? Wise. Oo. But a child left to himself, bring it his mother to shame. Amen? Kaya maganda ang discipline. Bakit? Hindi ka mapahiya. Oo. Not bring his mother to shame. Amen? Oo. Pag nakita ang anak, ano ba yan? Sino ba yung nanay niyan? Sino ba yung tatay niya? Bakit ganyan yan? Ikaw mapahiya. Kaya pag mayroong discipline, mga kapatid, it deliver you from shame. Not bring shame. To the family. Amen. Last na siguro to. Ang letter D. Proverbs 29:17. Correct thy son, and he shall give thee rest. And he shall give thee light unto thy soul. Amen? Ano yun? Give rest to the parents. Amen? Give rest, ibig sabihin, hindi burden. Hindi pampabigat ang ating mga anak kung tama ang ating pagdidisiplina. Mga kapatid, it will give rest to the parents. Makapahinga ka. Makatulog ka. Amen? Rest. Pag hindi mo na-train, na-discipline ang mga anak natin, hindi tama ang pagdisiplina ng ating mga anak, naku po, hindi ka makatulog sa kakaisip sa anak mo. Saan na kaya ang anak ko? Saan na kaya? Nag-aalala ka lagi. Wala kang kapahingahan. Yan ang katotohanan. Oo. Kaya pag hindi natin i-correct yan, oo, pag hindi natin i-discipline yan, mas maganda, mag-ipon ka na lang ng pang-piyansa. Yan ang katotohanan. Amen. Piyansa ang kailangan. Kaya mga kapatid, mahalaga ang salita ng Diyos sa bawat pamilya. Yon. Mahalaga. Mahalaga ang simbahan sa bawat pamilya. Kaya nga sa ating text kanina, it is, ano kanina yun? Except the Lord will build a house, your labor is vain. Kaya mga kapatid, Word of God is essential. The church is essential. Kaya nga sinabi sa Hebrews 10:25, huwag nating pabayaan ang pagtitipon. Kaya ako nalulungkot, mga kapatid, na makita ko na ang pamilya wala sa live stream. Hindi natin kasama ngayong gabi, mga kapatid. Nakakalungkot yan, kapatid. Bakit? Oo. Mahalaga ang simbahan eh.
Kaya tayo, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon for the sake of our children. Mga kapatid, lead our children to the Lord, to the Word of God. Oo. Kahit matagal ang preaching, sige lang. Oo. Nagtimpla ka lang dyan ng kape habang nakikinig. Kailangan natin ng simbahan. Grow in the church where you belong. If you love your children, mga kapatid, lead your children to the church. Lead them to grow. Amen. Ang sabi na Ephesians 6:4. Marami tayong mga verses, ano? Okay, ito na lang last na verse siguro. Ephesians 6:4. Dito ko na tapusin. Ephesians 6:4. Kanina po ko nagsasabing tapusin. Ephesians 6:4. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Amen? Bilang mga tatay. Provoke not your children to wrath. Amen? Huwag nating hayaan ang ating mga anak na mapapahamak. Amen? Lead them in admonition of the Lord. Amen? Anong admonition? Makarinig sila ng preaching. Oo. Kaya ang preaching, ulit-ulit lang ang preaching. Oo. Kasi ang admonition of the Lord, mga kapatid, we can hear admonition means advice. We can hear advice. We can hear counsel. The Bible is the whole counsel of God. Kaya, mga kapatid, kung saan ang mga kapatid na laging nagpapakounsel, yan ang mga kapatid na lagi walang salita ng Diyos. Amen? Kasi nandito na ang counsel. Oo. Lahat ng aking sinasabi ngayon, this is why I'm preaching the whole counsel of God. Amen? Nandyan yung correction. Admonition means correction. Nandyan yung reproof. That is warning. Nandyan yung rebuke. Pagalitan ka. Sawayin ka. Pahiyain ka. Para matuto. Yan ang ibig sabihin niya ng rebuke. Parusahan ka. Amen. Sisihin ka. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Yan ang napapala mo. Magdusa ka. Yan ang rebuke. Amen? Oo. That's our responsibility as parents. Kaya mga kapatid, as parents, is not easy. Parents is not easy. Oo. Marami dyan nagmamadaling mag-asawa. Parental is not easy. Kaya nag-iisip na rito ang kasama ko. Si Brother Fernan. Hirap pala. Dami pala ito. No? At least nililistan niya mga puntos. Oo. Pag wala ka pang asawa, this is preparation. No, preparation ito. Yeah, it is not easy. We need more patience. It takes a lot of patience to rear godly children in loving, Christ-honoring children. Amen. Christ-honoring manners of family. The Bible says, bring them up. Amen. Bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Amen. Bring them up in their mind, in their thought. Yan ang isaksak natin sa kanilang utak, sa kanilang kaisipan, ang salita ng Diyos. Mga kapatid. Oo. Hindi gadget ang sagot sa ating mga anak. Huwag nating isaksak sa kanila ang mga gadget, sa kanilang mga utak.
ang isaksak natin sa kanilang utak, sa kanilang puso. Walang iba kundi the Word of God. Amen? That's the role, the manual in the home must be the Bible, King James. Hindi dapat mawala ang Biblia sa bawat tahanan. In there, bring them up in their mind, in their thoughts. Bring them up in their daily walk. Amen? Kailangan natin ng guidance, mga kapatid. Alamin natin saan sila pumupunta. Alamin natin kung sino ang kanilang kaibigan, mga kapatid. Because we are stewards of our family, our children. Amen? And bring them up, not only in their thought, in their walk of life, in their talk. Amen. Develop their manners. Amen. Manners is very important. Amen. Kahit saan ka pupunta, pag nasira ang manners mo, praise God, ngayon ay naibalik ng DepEd, ang GMRC, Good Manners and Right Conduct, mga kapatid. Hindi yan sa school dapat nating matutunan. Dapat yan matutunan natin sa ating mga tahanan. At ito po ang manual, ang salita ng Diyos. Bring them up in their talk, in their language. Develop to say, yung mga salita. Turuan natin sila mag-upo. Pakainin natin sila ng upo palagi. The word please. The word say thank you. Thank you. Oo, kasi maraming mga bata ngayon, hindi na marunong mag-thank you. Oo. Kalalakihan nila. Anong ibigay mo? Hindi marunong magsabi ng thank you. No. Develop respect. To say good morning, good evening. Mga kapatid, yan ang kailangan. No? Develop to say excuse. Please. Yan dapat ang matutunan ng ating mga anak. Bring them up in their thought, in their walk, in their talk. These three powerful words, bring them up. Amen. That's what we need, mga kapatid. Kaya maganda ang pattern ng salita ng Diyos. When the stewardship of family is concerned. Amen? Kaya napaganda. I hope you learn something tonight about the stewardship of the family. Yan ang stewardship. No? Mga F yan. Stewardship of family. Stewardship of our finances. Yan ang paganda ng kasunod nating pag-usapan. How to get money from God. No. Stewardship of our first fruit. Yan ang mga blessing. Kaya pinakahuli yan. Because the last of the blessing of God is our finances. Oo. Yan ang sunod nating pag-uusapan, mga kapatid. Kaya, please pray sa ating mga speaker. Please pray for me. Amen. Please pray for me. I am feeling sick today. Amen. Pero salamat sa Panginoon. It's only with the grace of God. Salamat po sa prinsipyo ngayong gabi na inilagay ng Diyos sa ating mga puso. I hope at kahit papano you get something wisdom from the Word of God. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, thank you, O God, for your wisdom, guidance, strength, power that was bestowed upon thy servant tonight. Salamat po, Panginoon. Bagamat hindi maganda aking pakiramdam, pero salamat. You sustain my strength to preach thy word without reservation. Habang tinutugtog ang awit panyaya,
I am inviting you to kneel down, to come unto God. Kung mayroon tayong pagkukulang in the area of stewardship of our family, as well as family is concerned, that is the most important. Family. The first ministry, the important ministry is our family. Yan ang importante. Ang unang ministry natin ay ating family na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Sige po, just kneel down to God and make commitment to God. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Dakilang Diyos, thank you God again for your great message tonight. Thank you for the brethren who come to you with humble hearts, O God. Thank you for the wisdom. Salamat, Panginoon, sa mga anak ninyo na binigyan mo, Panginoon, ang kahalagahan ng isang pamilya, na pinagkatiwalaan po ninyo kami ng pamilya ng mga anak, Panginoon. Kaya Lord God, salamat po. Dalangin ko po ang bawat pamilya, gamitin mo at pagpalain, Panginoon. Maraming salamat sa ginawa ninyo ngayong gabi. Thank you for the strength, extra strength that was bestowed upon the servant tonight. I bring back all the glory and honor to the name of God. Kung wala pa kayo, wala po kayo, wala akong kakayahan, Panginoon. Kaya Lord God, sa inyo lang ang lahat ng glory. Salamat. It's only by the grace na ako ay nagamit mo ngayong gabi. Salamat po, O Diyos, sa mga anak ninyo lumapit. Pagpalain mo po, O Diyos. Ang mayroong mga pangailangan, tugunin mo, Panginoon. Ang may mga karamdaman, pagalingin mo, Panginoon. Dalahin ko mga kapatid namin na mayroong karamdaman sa ngayon. Si Brother Raymond, pagalingin mo, Panginoon. At mga kapatid pa namin, Panginoon, na mayroong anuman ang kanilang karamdaman, padalan mo sila ng kagalingan. Kaya Diyos, lahat pong ito aming dalangin. Ang lahat ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. And all the people say, Amen. Praise the Lord, Amen. Salamat sa gabing ito. Okay. Sambahin pala natin sa pamagitan ng ating pagkakaloob.
Tayo po'y mag-pray. Ama naming makapangyarihan sa lahat, Holy Spirit of God, salamat Panginoon sa aming pong pananambahan sa buong maghapon. Salamat po sa mensahe na amin pong napakinggan at we pray Panginoon na ito po ay ma-apply po namin sa aming pong buhay at salamat din po Panginoon sa pribilehiyong ito na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa upang muli ay maibalik po namin ang aming pong mga tithes and offering. We pray